Lilia may Purify na, mga anti-heal effect na nerf, at marami pang ibang adjustment sa hero at item sa advanced server. Tara, pag-usapan natin yung mga magiging epekto ng patch na ito. Umpisahan natin dito kay Lilia. Ang kanyang ultimate nga ay meron ng Purify effect. Kaya naman, mas mahirap na siyang hulihin ngayon. At siguradong babalik siya sa meta dahil dito. Pero yun nga, kapag siya ay nasuppress, hindi niya magagamit ang ultimate niya. Mas pinabilis din ang cooldown ng skill 2 ni Lilia sa early game dahil 6 seconds na lang ito at all levels. Mas pinalakas din ang base damage nito sa late game. Kaya solid to, abangan nyo guys. Dito naman tayo kay Kadita, pinabagal ang dash ng kanyang skill 1. Pero mas pinabilis naman ang pagputok ng skill 2 at ultimate nito. Kaya naman ang hirap ng takasan ng combo niya. Tapos mas pinababa rin ang mana cost ng kanyang skill 1 at skill 2. Kaya goods na goods din. Dito naman kay Chang'e, mas pinababa pa ang cooldown ng kanyang ultimate. Sa late game, 20 seconds na lang. Kaya naman kapag nag-build ka ng cooldown reduction item, grabe, bababa ng hanggang 8 seconds na lang ang cooldown ng ultimate mo. Sobrang bilis nun. Unli ulti talaga. Unli death malala. Pero binumasa naman ang magic bonus ng kanyang ulti. Pinahina ng konti ang damage pero pinabilis ang cooldown. Sa mga item naman tayo, binawasan ang healing reduction effect noong tatlong anti-heal item. Si Halberd, Dominance Ice at Glowing Wand from 50-40% na lamang. Dahil dyan, may mga healer na na-adjust. Kagaya ni Florine, kapag siya ay nag-ultimate, hindi na matatanggal ang anti-heal ng kalaban sa kanyang kakampi. Kay Florine na lang mismo matatanggal yung anti-heal kapag nag-ulti siya. Pero sa kakampi niya, hindi na matatanggal. Doon tayo nalungkot. Pero mas pinalakas naman ang healing receive ng mga kakampi mo ng 20%. Ibig sabihin, buff pa nga ito kapag walang anti-heal ang kalaban. Mas malaking heal. I-Estes naman tayo, binawasan ang healing ng kanyang skill 1 sa early game. Pero ang maganda dito, kapag hinil mo ang kakampi, magkakaroon ito ng 20-45 hybrid defense. So hindi ka lang may heal, kukunat ka pa. Pero dahil nagbibigay na ito ngayon ng hybrid defense sa kakampi, ang healing effect ng ultimate ni Estes. Dahil din doon sa adjusted healing items, na nerf naman si Mathilda. Ang shield na matatanggap niya at ng kakampi niya ay nabawasan. At dahil din dyan, yung revitalized na spell ay na-nerf from 25%, 20% na lamang healing receive na matatanggap mo dahil sa item na ito. Tapos nagkaroon din ng battlefield adjustment na magkakaroon na ng epekto ang resilience sa mga knock-up crowd control. Ito ang normal na knock-up ni Valier. Pero kapag nag-build ka ng top boots, mas bibilis na ito, kaya mas madali nang tumakas. Pero dahil sa adjustment na ito, binawasan naman ang CC duration reduction ng top boots from 30-25% na lamang. Pero na-adjust naman ang brute force. Pinalaki ang HP na naibibigay nito. Tapos, ang resilience naman nito at max stacks ay 25% na, dating 15 lamang. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin mababawasan ang knock-up effect ni Saber at ni Kalea dahil masyadong komplikado ang kanilang skill mechanics. Pero na-nerf naman siya. Tinanggal ang knockback effect ng kanyang enhanced basic attack at ang kanyang skill 2 at ultimate ay pinaikli rin. Yung Ares belt naman, binawasan ang presyo pero binawasan din ang max HP na naibibigay nito. Yung Queen Swing naman, meron ng Ares belt sa build path. Pero binawasan naman ang adaptive attack nito, dinagdagan naman ang max HP na nakukuha mo dito. Yung Curse Helmet, kailangan na rin ng Ares belt. Yung Twilight Armor, 2 Ares belt na ang build. At ang maganda dito, kapag nakatanggap ka ng damage na nagpababa ng HP mo hanggang 30%, ay makakatanggap ka ng healing mula sa Twilight Armor na 20% sa loob ng 4 seconds. Yung Guardian Helmet, 3 Ares belt na ang kailangan. Mas pinalaki ang max HP nito, pero mas nagmahal naman ang presyo nito. Yung Thunder Belt, na-nerf ang max HP na naibibigay. Pero yung Immortality, dinagdagan ang max HP na makukuha mo dito.
At nagre-require na ito ng Vitality Crystal sa build. Yung Rapid Boots, meron ng 12 HP regen. Binabaan din ang presyo. At kailangan mo na ng Healing Necklace kapag bibuild mo to. Yung Dire Hit na buff, 15 seconds na lang ang cooldown. Pero yung Roaming Blessing na Favor ay dinagdagan ng cooldown. Yung Rock Potion ay tinanggalan na ng Resilience Effect pero dinagdagan naman ng 10% damage reduction. Yung Rose Gold naman ay na-nerf. Binawasan ang shield nito. So yun, maraming adjustment ang paparating sa Mobile Legends. Anong masasabi mo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.